Today, I was informed na ready na rin yung magiging order of dismissal ni Hernandez at ni Mendoza. Handa na at pipirmahan na lang ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Tison ang dismissal order ni dating Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Chief Construction Section JP Mendoza. Bunsod ito ng pagkakasangkot nila sa maanumalyang flood control project sa Bulacan na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinimulan na rin nila ang proseso ng pagtatanggal sa iba pang kawani na dawit rin sa anomalya. Ang trabaho ng DPWH, hindi maghabol. Kaya lang, wala tayong choice. Wala tayong choice. Kailangan nating panagutin ang mga taong to. Pero, kailangan tandaan natin, ang trabaho ng DPWH ay gumawa ng mga proyekto para sa mga kababayan natin. Hindi pwedeng huminto yun. Sa susunod na linggo naman, makikipagpulong si Secretary Dizon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para sa akbang na pag-freeze ng mga bank account at pag-forfeit sa mga ari-arian ng mga isinasangkot sa anomalya. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyon ang pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto. Ayon sa kalihim, ang mga pangalan na sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman noong Huwebes ang kasama sa ipapasa nila sa AMLAC. Kabilang na ang nasa 20 kawani ng DPWH at may-ari ng 4 na construction company. They're all in the complaint we filed yesterday, right? Nandun na sa complaint. Siyempre, may complaint na tayo eh. Di ba? Ganoon naman ang procedure eh. May complaint, then pwede na tayong pumunta sa AMLC. Patuloy din na nadaragdagan ng listahan ng mga kontraktor na inilalagay sa blacklist ng DPWH dahil sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa mga hindi makakakuha ng kontrata sa pamahalaan ang Sims Construction Trading at Wawaw Builders. Nasa proseso na rin ang pagbablacklist sa pagkuha ng mga proyekto ang kumpanya na mag-asawang Diskaya. Nadiskubre rin sa isinagawang investigasyon na marami sa mga proyekto ng mga natukoy na kontraktor ang walang kaukulang permits. Talagang binastos nitong mga kontraktor at ibang kawani ng DPWH na to at ninakaw ang pera ng tao at obviously hindi either walang ginawa o substandard ang ginawa. Nag-assign tayo ng separate team para habulin yung mga kontraktor na binaboy ang mga proyektong ito. Dagdag pa ng kalihim na sinisiguro na nila ang mga dokumento na kanilang gagamitin sa mga isinasagawang investigasyon lalo na kapag kakailanganin ito ng independent commission. Well, risk of tampering, risk of documents getting lost. Di ba, in the past, mayroong mga bigla na lang na nasusunog na mga opisina. So we have to protect from that. So we have to make sure that the documents are intact and we have to secure them. Yun na rin po ang ginagawa ng iba nating mga kasama. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.